Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At suwinyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Maria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging Birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapatin nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday leong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak,
mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwaan, halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonya, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel.
Si Zorobabel ang ama ni Abiyud na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Aquim. Itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang pagsisimbang gabi na natin at maaaring mayroon po kayong napansin sa ating ebanghelyo na ipinahayag ngayong gabi. Baka nagbubulong-bulungan kayo at sinasabi nyo, ang dami namang pangalan. Totoo naman po, ang dami-daming pangalan sapagkat sa ikalawang araw ng ating paghahanda sa loob ng 9 na araw para sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ang ikalawang gabi po ay sinisikap na balikan yung ugat o pinagmulan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po ang dami-daming mga pangalan na nakahilera, litanya ng mga pangalan, para doon sa mga nag-iisip ng ipapangalan sa kanilang anak, sanggol, no, baby, baka maaari kayong pumunta dito sa bahagi ng kasulatan kung saan ay inihanay ang mga ninuno ng ating Panginoon. Subalit, bakit natin binibigyang pansin ang mga pangalan na ito sa ating paghahanda sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? 2 bagay po ang nais ituro sa atin ng ikalawang araw ng ating pagsisimbang gabi. Una po, ang katotohanan na niyakap ng Diyos ang ating pagkatao. God embraced our humanity and He entered our history. Ang sinasabi po sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis na kung saan magkaroon ng pangitain si Jacob, apo ni Abraham, sa kanyang mga anak, na pinarangalan si Juda, isa sa kanyang mga anak, at sa angkan ni Juda magmumula ang tunay na hari. At sa atin pong ebanghelyo ay isinasakatuparan ang ipinahayag sa unang pagbasa. Manggagaling sa lipi ni Juda, sa angkan ni David, ang Mesiyas. At itong pamilya po na ito, this complex line of a family, this is where the Lord Jesus chose to become part of a human family. Sa pagyakap po ng Panginoong Diyos sa ating pagkatao, pinasok niya ang kasaysayan ng tao. Pumasok siya sa isang mahabang linya ng mga pamilya. Magkaroon po tayo ng kaunting expose. Kasi po, itong mga pangalan na ito ay hindi po lahat ay matitino. Ang mga pangalan na ito, hindi po lahat mababango. Mayroon silang mga baho,
na tinatago. Halimbawa po, si Abraham. Alam po ba ninyo, upang maligtas siya ang kanyang buhay, ilang beses pong pinapagsinungaling niya yung kanyang asawa na si Sarah at sabihin daw na sila'y magkapatid para lamang maligtas ang kanyang buhay. Si Jacob, hindi ba't dinaya niya ang kanyang kapatid upang mapasa kanya yung basbas ng kanyang ama na noon ay matanda na? Si Huda, hindi po ba'y bahagi si Huda doon sa mga magkakapatid na ibinenta yung kanyang sariling kapatid na si Jose? At si Haring David, ano ba yung alam natin kay Haring David? Siya'y hari, pero nakiapid siya kay Bathsheba. At upang mapasa kanya si Bathsheba, ano yung kanyang ginawa? Yung asawa ni Bathsheba ay inilagay niya sa pulutong upang makipaglaban, inilagay niya sa unahan, nang sa gayon ay kapag sumalakay, unang mapapatay. Mapapasa kanya si Bathsheba. So ganito pong uri ng pamilya ang pinanggalingan ng Panginoong Hesus. Kahit po yung mga babae na binanggit sa ating ebanghelyo, hindi po maganda yung kanilang background. Mapapailing ka na lang at mapapakamot, mapapabuntong hininga. Hindi po ba minsan ganyan din ang kwento ng ating mga pamilya? Mayroon tayong mga tinatagong wag na lang nating ipaalam sa iba kasi nakakahiya. May mga kasaysayan yung ating pamilya na kung pwedeng ibaon na lang at hindi malantad sa iba. Pinakatatago-tago natin. At ganito rin po yung kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Subalit nakamamangha ang plano ng Diyos. Nakamamangha ang kanyang awa. Sa kabila ng kasaysayan ng kasalanan at mga hindi maipagmamalaki sa angkan ng mga taong ito, pinili ng Diyos na dito mapabilang ang kanyang anak. Mga kapatid, tunay na niyakap ng Diyos ang tungkol sa ating pagkatao nang sa gayon ay makapiling natin siya at maipadama niya sa atin ang tunay niyang pagmamahal. Kaya maganda po yung pambungad na panalangin. Sabi po kanina sa pambungad na panalangin, sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapatin nawa kaming sa iyong pagkadiyos ay makasalo. The reason why God embraced our humanity is that He wanted that we join and share in His divinity. Nang sa gayon, sa kanyang pagkatao, makasama tayo sa kanyang pagkadiyos. Yung pangalawang katotohanan po na itinuturo sa atin ng ating ebanghelyo sa gabing ito ay yung kagandahang loob ng Diyos. God's unpredictable graciousness. If you will trace the line where Jesus comes from, you will realize that God frequently does not choose the best, the noble, or the saintly. God does not call the qualified, but what He does, He qualifies the called. Lahat po tayo may taglay na kahinaan. Bawat tao ay may taglay na pinakatatagong sikreto. Yung iba sa atin, tinuturing ito bilang sumpa. But what did the Lord do in this lineage
where Jesus comes from. Even what we consider a curse in human standards, God used to become a blessing for others. Kaya po, wag po tayo manghihinawa at maghihinaan ng loob kasi kahit sa taglay nating mga kahinaan at mapait o madilim na nakaraan, pwedeng gamitin ito ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang plano. Kaya sabi po ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala. At ang kanyang pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. My dear brothers and sisters, let us always remember that in God there is no accident. Everything is in the plan of God. At mananaig ang plano ng Diyos para sa atin, para sa sangkatauhan. Ano po ang hamon sa atin ng ikalawang araw ng ating pagsisimbang gabi? The task of our second day of Novena Masses and the task of Advent is for us to embrace our own humanity. Yakapin ang lahat sa ating pagkatao. Kasi po, mayroon sa atin minsan na gusto nating kalimutan na lamang ang mga naganap. Pero hindi natin naiisip na kahit yung mga mapapait na karanasan, yung madidilim na nakaraan, ay tumulong upang maging sino tayo ngayon. Ang mga ito po ay dapat pinagpapasalamat pa rin natin sa Diyos. Kasi kung baka hindi natin yun naranasan, baka hindi tayo ganun katatag ngayon. There are so many things, many events in our lives that we should be thankful for. We should not erase them. We should not even think that and regret that it happened in our life, because in God's wisdom, everything happens for a reason. It's up to us how to look at these events with faith. Sapagkat kapag mayroong pananampalataya, nababago ang pagtingin natin sa mga bagay-bagay. Nung nasa college pa ako, mayroon kaming professor na kapag pumapasok siya sa aming classroom at nakikita namin siya sa quadrangle, ay nakasuot siya palagi ng pulang salamin, red eyeglasses. Oh, nakakita na ba kayong professor na ang suot ay red eyeglasses? No? Professor namin yon. At minsan nagbubulong-bulungan kaming mga estudyante, hindi kaya may sore eyes si sir? O kaya ang baduy naman ng fashion statement ni sir? Pero sa bawat araw, sa bawat meeting, yun po yung kanyang suot. Hindi na po namin siya masisisi doon. Yun ay kanyang choice. Pero alam po ninyo, kapag ang suot mong eyeglasses ay kulay pula ang lens, ano po ang ginagawa nito sa ating paningin? Kapag tumingin ka sa ulap, sa tanghaling tapat, hindi kulay sky blue ang makikita mong ulap. Medyo kulay violet or pinkish or reddish, ano? Kapag tumingin ka sa isang puno, malamang hindi green ang makikita mo. Mas matingkad, no? Baka nagiging kulay brown kasi dinadagdagan ng kulay nung lente na suot-suot mo. At kapag tumingin ka sa isang maitim na tao, mas maitim yung taong yon dahil sa pulang lente. Mga kapatid, ganun po yung ginagawa ng pananampalataya sa ating buhay.
If we put on the lens of faith, everything around us changes its color. We look at people in a different way. We look at events in our lives in a different way. We look at situations in a more positive way. Kaya ito po yung dinudulot ng pananampalataya sa atin. Kaya kung mayroong ipinagagawa sa atin ang ikalawang araw ng ating pagsisimbang gabi, ay huwag itapon yung nakaraan, kundi balikan at pagnilayan ng may pasasalamat at tingnan kung paanong kumilos ang Diyos sa mga sitwasyon na iyon. Minsan po may mga kabataan na kapag pinapatawag ang mga magulang sa school ay nagdadahilan sila kung ano-ano. Hindi dahil natatakot sila sa pwedeng mangyari, kundi dahil wala silang lakas ng loob na ipakilala ang kanilang mga magulang. Dahil may aspeto ng kanilang pagkatao na hindi nila matanggap o kanilang ikinahihiya. Dahil ba galing sa hirap? Dahil ba walang napag-aralan? Dahil ba kinapos sa tagumpay sa buhay? Kaya hindi nila maipakilala sa kanilang mga guro at mga kaibigan. Siguro po yun yung pinakamasakit, isa sa pinakamasakit na pwede nating gawin sa ating mga magulang. Yung talikuran sila at ikahiya sila dahil sa kanilang sariling nakaraan o background na hindi natin matanggap. Kaya ano po yung nangyayari? Gumagawa tayo ng kwento, we live in pretensions, we live a double life, we are not true to ourselves. At nakakapagod po yun. Nakakapagod kapag ikaw ay nagpapanggap at hindi nagiging totoo. The task of Advent being given to us is to embrace everything about our humanity. Hindi naman po nangangahulugan na pag sinabing embrace our humanity ay ipapangalandakan mo yung lahat ng hindi maganda sa inyong pamilya na mapagtatawanan at higit na maibababa yung ating pamilya. Hindi po. Ang ibig sabihin po ng yakapin yung ating pagkatao ay tanggapin na ito ay bahagi ng aking buhay at tumulong sa akin upang mahubog ako sa kung sino ako ngayon. At kung yung ating mga ninuno po ay mayroong mga pagkakamaling nagawa noong kanilang panahon, may tungkulin din tayong ituwid iyon sa pamamagitan ng hindi paggaya o paggawa ng kanilang mga ginawa noong kanilang panahon. That is how healing of generations happen. When we try to correct the mistakes of our forefathers by not choosing what they chose in the past. Mga kapatid, mayroon tayong pagkakataon at binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na baguhin ang tinahak nilang landas sa pamamagitan ng ating mga pagpili. At siguro upang ibigay natin yung konkretong paraan din ng pagbabalik doon sa ating mga ninuno, isang magandang regalo siguro na pwede nating ibigay ngayong Pasko ay yung pagkakataon na tayo ay umuwi sa ating mga tahanan at kung buhay pa po ang inyong mga magulang, no makapiling sila at makapaglaan tayo ng kalidad na panahon para sa kanila. One of the poverties of parents today is that they are deprived of the presence of their children in their lives. I hope you will not regret one day, sasabihin natin na sana mas maraming panahon yung aking ginugol sa aking mga magulang. Kung kailan nagkasakit sila,
Kung kailan nangihina na sila, saka ko namang gustong dalhin sila kung saan-saan. Kaso minsan hindi na nila kaya. My dear brothers and sisters, sometimes we become too busy building our own lives such that we forget that our own parents are also growing older and getting weaker. Sana po, wag po natin silang pahintulutan na tumanda at manghina nang hindi natin sila pinag-uukulan ng tamang panahon at tamang malasakit at pagpapakita ng pagmamahal. My dear brothers and sisters, in the second day of our novena masses in honor of the Blessed Virgin Mary, and as we await the celebration of the Nativity of the Lord is challenging us to embrace our humanity. Only in that way we will also appreciate how God embraced our humanity. He entered our history and showed to us how gracious He is as God. Amen. Magsitayo ang lahat. Bilang mga taong marurupok at may hina, idinudulog natin ang ating mga kahilingan sa ating Amang nasa langit, na dahil sa kanyang habag at pag-ibig, ay nagnanais na tayo ay maligtas at matutuhan ang katotohanan. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating kaparian naway sundin ang kalooban ng Diyos at itaguyod ang ikabubuti ng mga taong nasa kanilang pangangalaga, lalo na ang mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang pamayanan, naway makilala natin ang kabutihang nasa bawat isa sa atin, maging mapagmahal sa lahat ng nakakasalamuha at umiwas sa paghusga sa nalilihis ng landas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naligaw ng landas at nakadarama ng pangungulila, pagkabagabag at pagtatakwil, naway makatagpo ng pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mabuhayan ng loob at palakasin ng pagkabatid na sila ay mahal ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at mamahinga sa kapayapaan ng langit magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling pangangailangan habang inilalakip natin ang mga intensyon sa misang ito. Ama naming nasa langit, palakasin nawa kaming lagi ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Huwag mong pabayaang guluhin ng mga alalahanin sa mundo ang aming mga pag-iisip, at huwag nawang mapangibabawan ng kasamaan ang aming buhay. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan, upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maliligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, dumulog tayo sa ating Ama sa pamamagitan ng panalangin tinuro ng Panginoong Hesukristo. Hinihiling naming kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
siluhod ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging, ay pag-alabin nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magdiwang sa piling ng dumarating na si Kristo, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ating pasalamatan si Father Ray Rexiel M. Desina, formation mula sa Holy Apostle Senior Seminary na namumuno sa ating ikalawang simbang gabi. Atin ding pasalamatan ang Holy Trinity Academy Choir na siyang kumanta sa misa ngayong gabi. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Amang makapangyarihang Diyos Ama, ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.